Hello mga kababayan, it's me Eda. Ang buong bansa ay kasalukuyang nagluluksa at nanginginig sa matinding galit. Magpakatotoo nga tayo, hanggang kailan natin titiisin ang ganitong kabulukan sa ating sistema? 3 innocent students dead, 13 more wounded. Nangyari ang masakar na yan sa loob mismo ng isang eskwelahan sa Tacloban City. 2 minor de edad ang pumasok. May bit-bit na Glock 9mm at .38 caliber revolver. At walang awang nagpaulan ng bala dahil lang sa isang simpleng alitan. This is a sickening reality mga kababayan. Ang mga paaralan natin na dapat ay ligtas na silungan, ginawa ng hunting grounds ng mga teenage monsters. So sino nga ba talaga ang dapat sisihin sa batas na ito mga kababayan? Let's talk about the elephant in the room, no? Ang bulok, inutil, at walang silbing Republic Act 9344 o yung sikat na Pangilinan Law. Imagine mga kababayan, ang batas na iyan ay ipinasa noong 2006. 20 taon na. It is a 20-year-old dinosaur law mga kababayan. Isang luma at ang pag-iwanan ng batas na pilit pa rin isinusuksok sa modernong panahon. For 2 decades mga kababayan, ang batas na ito ang naging invisible shield ng mga batang kriminal. Isipin ninyo, 20 years ago, wala pang ganyang katinding exposure ang mga kabataan sa internet. Wala pang matinding exposure ang mga kabataan sa karahasan at droga. Pero ngayon, iba na ang henerasyon. Dahil sa 15-year-old minimum age of criminal responsibility, untouchable na ang mga mamamatay tao. Ang mga 14 at 15 years old ngayon, mas marunong pa sa matatanda kung paano magkasa, magkarga, at kumitil ng buhay. Pero kapag nahuli, dadaan lang sa kunwaring rehabilitation sa bahay pag-asa na parang nagbakasyon lang, no? So si Senator Robin Padilla mga kababayan is 100% correct. Babaan agad ang age of criminal responsibility sa 10 years old, no? Dapat nang maipasa ang batas na sinusulong niya nang matapos na ang kalokohang ito mga kababayan. Kung may utak ka para pumatay, may sapat ka dapat na utak para mabulok sa kulungan. Cuddling these killers under the guise of youth for 20 straight years is a state-sanctioned complicity to murder mga kababayan. At sa mga magulang na kulang sa disiplina, gising naman kayo kung ang sarili mong anak ay nakakapagdala ng Glock 9mm sa loob ng school, sa bag nang hindi mo alam. Napakabaya mong magulang. You are an absolute undeniable failure, no? Sinasabi pa sa ulat na ang isang armas ay galing pa sa kamay ng kamag-anak na pulis. What a catastrophic criminal level of negligence mga kababayan. Tinalikuran ng mga modernong magulang ang rod of discipline para lang maging cool at magustuhan ng mga anak nila. Ang resulta? We are bleeding entitled sociopaths with zero respect for human life, no? Kung ang mga magulang ay ayaw magdisiplina sa kanilang mga anak, sila mismo ang dapat pusasan ng mga pulis at itapon sa selda kasama ng kanilang mga kriminal na anak. Pero wag natin lalong kalimutan ang pinakamalaking salarin mga kababayan. Ang kasalukuyang administrasyon na sobrang lambot, walang direksyon, at wala gayayo kung sa Bisaya pa. Let's look back at the iron fist of governance of former President Rodrigo Roa Duterte. Noong panahon ni Tatay Digong, may tunay na takot ang mga kriminal, ang mga drug pusher at mga pasaway. Criminals trembled because they knew the state would strike back ruthlessly and without hesitation mga kababayan. May disiplina sa mga selda dahil may liderato tayong may paninindigan. Pero ngayon, ang kasalukuyang administrasyon ay parang tutang sunod-sunuran sa mga dayuhang human rights groups. Ang luluwag ng mga pulisiya. Kaya ang droga na dating nagtatago, ngayon, garapala na namang bumalik sa mga barangay natin. Lumalakas muli ang loob ng mga sindikato dahil alam nilang mahina at walang pangil ang namumuno. Ang crime rate, patuloy na tumataas mga kababayan habang ang mga pulis natin ay tila nakatali ang mga kamay sa takot na mademanda ng mga mapagpanggap na tagapagtanggol ng karapatan. Inuuna ng gobyernong ito ang pagsipsip at pagpapabango sa ibang bansa kaysa sa kaligtasan ng sarili nating mga anak sa loob ng eskwelahan. This administration's spineless leniency is a total, unforgivable betrayal of the Filipino people. Buksan natin ang ating mga mata mga kababayan. Ano ba ang ginagawa ng pamahalaan ngayon kundi ang maging reactive? Laging huli sa aksyon. Maghihintay muna na may mamatay na 3 inosenteng estudyante sa Tacloban bago magkunwaring mag-uutos ng investigasyon at maghihigpit ng security sa mga paaralan. So nasaan ang proactive leadership mga kababayan?
Nasaan ang intelligence work para harangin ang pagpasok ng mga illegal na baril sa ating mga komunidad? Isang malaking kapalpakan ang kawalan ng matatag na anti-crime strategy ng administrasyong ito. No? Puro sila mga press release, puro committee, puro daldal sa harap ng media. Pero sa totoong buhay mga kababayan, natatakot na ang mga magulang na papasukin ang kanilang mga anak sa paaralan dahil baka hindi na makauwi ng buhay ang kanilang mga anak. So this leadership has zero teeth, zero political will, at wala talagang kwenta pagdating sa pagtatanggol sa ordinaryong mamamayan. This government is weak. They are sleeping on the job habang ang bansa natin ay dandahang nilalamon muli ng talamak na krimen at droga. Makinig kayo mabuti mga kababayan dahil ang Biblia ay hindi nagbibiro pagdating sa pagpapalaki ng anak at sa responsibilidad ng gobyerno, no? It explicitly condemns this culture of cuddling criminals and undisciplined children. Open your Bible mga kababayan to Proverbs chapter 22 verse 6. It says there, "Train up a child in a way that he should go, and when he is old, he will not depart from it." So, malinaw ang utos ng Diyos mga kababayan. Train up a child in the way he should go. No? Hindi sinabing pabayaan mo lang ang anak mo. At lalong hindi sinabing hayaan mo siyang magkaroon ng baril sa loob ng tahanan ninyo. No? Ang pagpapasunod at pagpapasailalim sa tamang daan, mga kababayan, ay nangangailangan ng seryosong gabay, pagsusubaybay, at pagtutuwid. So kapag binaliwala ito ng magulang mga kababayan, huwag kayong mag-expect ng isang mapayapang anak. Mag-antabay kayo ng isang halimaw na magdadala ng kapahamakan sa kapwa nila. No? Sabi rin sa Proverbs chapter 13 verse 24, it says there, "Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them." So, inalis ng makabagong lipunan at ng mga makabagong magulang ang pamalo at ang tunay na disiplina mga kababayan. Kaya, pinalaki ninyo ang mga kabataang walang pakundangan kundi kumitil ng buhay ng iba. Sparing the rod is not love. It is pure hatred that drives our youth straight to destruction mga kababayan. Dagdag pa sa Proverbs chapter 29 verse 15. Anong sabi doon mga kababayan? It says there, "The rod and reproof give wisdom, but a child left himself brings shame to his mother." So anong ibig sabihin yan? Ang sabi rito, a child left to himself brings shame. Ang kahihiyang tinutukoy ng banal na kasulatan mga kababayan ay hindi lang simpleng chismis sa kapitbahay. No? Ito ang kahihiyan ng isang buong bansa na umiiyak ngayon sa harap ng kabaong ng 3 inosenteng estudyante. Dahil lang ang mga magulang sa kasalukuyan ay masyadong malambot para magdisiplina sa kanilang mga anak. Sabi din sa Ephesians chapter 6 verse 4 mga kababayan, anong sabi doon? It states there, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord." So anong ibig sabihin yan mga kababayan? Ang instruction at discipline ng Panginoon ay hindi kailanman naging malambot o walang pamantayan mga kababayan. It requires clear and unbreakable boundaries. Sinira ng kapabayaan ng mga magulang ang buhay ng mga biktima at maging ng mismong mga anak nilang sospek dahil hindi nila itinanim ang takot sa Diyos sa puso ng mga kabataang ito bago pa naging huli ang lahat mga kababayan. At para naman sa gobyerno, no? Sa ating gobyerno, makinig kayo sa Romans chapter 13 verse 4. Anong sabi doon? Anong sabi ng Biblia? It says there mga kababayan, "For government is God's servant working for your good. But if you do what is wrong, you should be afraid, because it has the power to punish for a reason. It is God's servant, an agent of wrath, to bring punishment on the wrongdoer." So anong ibig sabihin yun mga kababayan? Ha? Anong ibig sabihin? The sword mga kababayan, the sword of the state was forged by divine decree to terrify the wicked and execute wrath upon wrongdoers mga kababayan. Ang kapangyarihan ng pamahalaan na magparusa ay ibinigay ng Diyos para katakutan ng mga gumagawa ng masama. So kapag ang gobyerno ay naging lampa, weak, matatakotin, at tumatangging magparusa dahil lang sa edad ng isang killer, tahasan itong binibigo at tinatalikuran ang kanyang banal na tungkulin sa mamamayan. Okay? So mga kababayan,
Ang dugo ng mga inosente sa Tacloban City cries out from the ground. Hindi natin kailangan ng puro psychoanalysis o malalambot na paalala mula sa DepEd. No? We need to tear down the 20-year-old Pangilinan Law. Ipasa na agad ang batas ni Senator Robin Padilla, mga kabayan. Kasuhan ang mga pabayang magulang at bumalik tayo sa isang uncompromising, iron fist style of leadership, mga kababayan, na magpapatakbo sa mga kriminal sa takot. No? So wake up, Philippines! Let's stand for real justice, mga kababayan. See you soon on the next vlog.